Thank you, Lord, for The another word sa Lord blessing. para In sa'yo. Jesus Christ's name, Mabubuhay scroll. amen. To At God be the itutuloy glory. natin mamaya. Pero bago kita ipag-pray, basahin ko muna yung Word of God para sa'yo. Kawikaan chapter 16 verse 20. Ang taong nakikinig kapag tinuturuan ay uunlad, at ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay mapalad. Lahat naman tayo hindi perpekto. May mga bagay sa buhay natin na hindi maganda. May mga character, may mga behavior, at may mga pagkakataon na hindi tama yung pag-respond natin sa mga situation. Si Lord concerned din siya about our character, our attitude, or our behavior, and the way we respond sa mga situation. I don't know kung ano yung mga situation na dapat kang mag-respond ngayon, kapatid. And dyan sa mga sitwasyon na yan, dyan ka din tinuturuan ng Panginoon. He is the great teacher na meron tayo. Kaya nga kung magtataka ka, bakit kaya hinayaan ni Lord na mangyari sa buhay mo yan? Bakit kaya hinayaan ni Lord na masaktan ka? Bakit kaya hinayaan ni Lord na may hindi magandang nangyari sa buhay mo, na dumating sa point na sabi mo pinapakialaman ka ni Lord, para bang pinapabayaan ka din ni Lord? Pero alam mo, ang pinaka main reason or intention ng Panginoon, hindi naman para saktan ka, hindi naman para pahirapan ka, kundi turuan ka at mas ilapit ka niya sa Kanya. Pero dito sa binasa natin, ang taong nakikinig kapag tinuturuan ay uunlad. Ibig sabihin, may mga tao na dumadaan sa teaching ni Lord or sa pagtuturo ng Panginoon pero hindi nakikinig. Marami sa atin, gusto natin makareceive galing sa Panginoon. Gusto natin na tulungan tayo ni Lord. Gusto natin na i-bless tayo ni Lord. Gusto natin na i-provide ni Lord yung mga pangailangan natin. At gusto mo rin na tapusin na ni Lord yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. Pero kapatid, ito yung dapat nating tingnan. Puro lang ba ako nag-e-expect mula sa Panginoon? Or tinitingnan din natin na ano kaya yung gustong baguhin ni Lord sa akin? Ano kaya yung gustong ituro sa akin ni Lord? Kasi sometimes, nakafocus na lang tayo na matapos na yung problema. Matapos na yung mga kinakaharap mo, yung mga testing sa buhay mo. At nakakalimutan natin na ano yung pwedeng mabago sa atin. And most of us, gusto natin mabago ang sitwasyon, pero ayaw natin mabago ang ating pamumuhay. Well, si Lord, ang gusto ng Panginoon, hindi lang baguhin ang sitwasyon mo, kapatid, kundi gusto niya baguhin ikaw mismo. Gusto ng Panginoon ma-mold yung character mo. Yes, inaalaw talaga ni Lord yung sakit. For example, kapag ikaw ay may sakit physical, mayroong kang karamdaman, for sure, tinuruan ka ng Panginoon na huwag maging mayabang. Isa yan sa mga tinuro ng Panginoon kasi I've been there. Kapag mayroong karamdaman, no, tinuturuan tayo ni Lord na magpakumbaba, huwag maging mayabang. Kasi kapag okay tayo, malakas tayo, ang dami nating kayang gawin. Ang dami nating pwedeng maipagmalaki. Pero kapag physical na ang inattack, kapag physical na, dyan na tayo sinubok sa physical, sa sickness, doon mo marirealize na wala kang anumang maipagmamayabang sa harapan ng Panginoon. See, doon nagtuturo si Lord sa mga sitwasyon na akala natin pangit, na akala natin hindi maganda, pero may magandang maidudulot para sa atin yan. Hindi man magandang sitwasyon, meron namang magandang maidudulot ito sa buhay natin, kung paano tayo mamuhay na nakakalugod sa Panginoon. Kaya kapatid, sinasabi ng Panginoon dito sa word niya, through the wisdom of Solomon, kapag nakikinig tayo sa Panginoon, kapag tinuturuan niya tayo, uunlad. Ibig sabihin, mag-grow ka. That is for your own growth. Huwag ka na magtaka kung bakit nandyan ka sa mahirap na sitwasyon. God wants you to grow. God wants you to trust in Him. Sabi din dito, at ang nagtitiwala sa Panginoon ay mapalad. You are blessed kapag nagtitiwala ka sa Panginoon. Kasi kung may pinagdadaanan ka na, tapos ayaw mo pa magpaturo sa Panginoon, ayaw mo lumago, ayaw mo magtiwala sa Panginoon, then sayang yung pagkakataon, kapatid, na dumadaan ka dyan. Dumadaan ka na lang din naman dyan sa sitwasyon na yan, kapatid. Sulitin mo na matuto ka. Sulitin mo na i-ask si Lord ano yung gusto niyang ituro sa buhay mo. Na hindi ibig sabihin na hihirapan ka ngayon ay wala nang pakialam ang Panginoon. He is concerned about your character. He is concerned about your attitude. He is concerned about your heart. Paano ba dapat mamuhay sa harapan ng Panginoon? And God put you in that situation for you to learn and grow. Ayaw ni Lord na mapalayo ka sa kanya, kapatid, is number 1 yan. Ayaw ng Panginoon na mapariwara ang buhay mo. Kaya inalaw ni Lord na mangyari yan. Nililid ka niya papunta sa Kanya. Nilalapit ka ng Panginoon sa Kanya.
ayaw niya magpatuloy yung character mo na hindi maganda, yung character mo na hindi naman nakakalugod sa Panginoon. Now, try to ask yourself, ano ba yung mga ugali na gustong ipabago sa iyo ng Panginoon? Ano yung mga behavior? Ano yung nasa puso mo na alam mo naman na hindi dapat nasa puso mo? Tapos meron kang sitwasyon na mahirap ngayon. Sa tingin mo, ano kaya yung gustong ipagawa at ipabago sa iyo ng Panginoon? Then allow me to pray with you right now, kapatid. Let's pray. Father God, we come before you in the mighty name of Jesus. Lord, maraming salamat sa mga pagkakataon na ito. Kasama ko po yung aking kapatid na nasa kabilang screen. Lord, naniniwala po kami na hindi aksidente yung mga sitwasyon. Hindi, Lord, nagkataon lang yung mga pinagdadaanan ng kapatid kong ito. Marahil, Panginoon, nakikita niya ito bilang parusa. Nakikita niya ito bilang mahirap, Lord God. And yes, tama naman po. Mahirap po ito para sa kanya, para sa amin, Panginoon. But Lord, tulungan niyo po yung taong ito na mas tingnan niya kung ano ba talaga yung gusto mong ituro. Lord, turuan niyo po siyang makinig. Turuan mo po siya, Lord God, na magtiwala sa iyo. Turuan mo po siya, Panginoon, na matuto sa inyo, Panginoon. Dahil, Lord, sayang po yung pagkakataon na pinahintulot po ninyo yung mga mahihirap na sitwasyon sa kanya. Kung hindi po niya ito matututunan, Panginoon. Kung hindi niya makikita yung gusto mong ipakita sa kanya. Kung hindi niya, Lord, malalaman yung gusto mong malaman niya. So right now, Jesus, kahit po siya ay nabibigatan, Lord, speak to the heart of this person. Kausapin mo siya, Panginoon. Tulungan mo siya na tingnan niya, Lord God, yung benefit ng pinagdadaanan niya. Instead of tingnan niya, Lord, na masakit, mahirap, mabigat. Lord God, i-turn niyo po, Panginoon, yung kanyang kaisipan sa mga bagay na gusto mong matutunan niya. Right now, Lord, after po nitong pagsubok, yung problems, yung struggles, yung pain, makikita niya na may babaguhin ka sa kanyang buhay. So Lord, salamat sa pag-allow po ninyo na pagdaanan ng taong ito yung kanya pong problema, yung kanya pong pagsubok, dahil dito mo siya tinuturuan. At mapalad po kami, Panginoon, kung kami po ay nagtitiwala din po sa inyo according to your word. So God, right now, help this person, Lord. Patuloy siya na magtiwala sa iyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat, Lord, sa iyo ko po. Patuloy pinagkakatiwala siya sa inyo, Lord God, at magpakilala ka pa sa kanyang buhay. We thank you and we honor you. In Jesus' name, amen and amen.